What's up, man? Welcome back to another YouTube videos. Sa video na to, pag-uusapan natin, nakita nyo naman na sa title, kung ano ba yung reason kung bakit ka nag-overthink, kung bakit ka natotorpe, bakit ka nininervyos tuwing nakikipag-interact ka sa babae. So, kung bago ka sa channel na to, I'm Joms and I talk about dating and relationship. Ang pinakasentro ng tinuturo ko o ng sinishare ko is about polarity. Polarity meaning the natural attraction between the masculine and the feminine. So parang magnet lang yan, North Pole and South Pole. So kung gusto mo maka-attract ng feminine, okay, feminine meaning loyal, loving, soft, kind, nurturing na babae sa buhay mo, then you need to be a masculine guy. So yun yung sinishare ko dito mga insights dito sa channel na to. So if you are looking to achieve your best masculine version when it comes to your dating and relationship, siguro kahit nga hindi lang dun maybe sa overall life mo, gusto mong maging best masculine version sa overall life mo, then subscribe to my channel kasi andun lahat. Yun lahat, yun yung mga sinishare ko dito sa channel na to. Kasi andun ako sa journey ko ngayon na I'm also trying to achieve the best masculine version of myself, and yung mga ginagawa ko, yung mga experiences ko, yung mga natututunan ko, i-share ko lang din sa inyo para kayo din. Samahan nyo ako na para hindi lang ako yung na-achieve yung best masculine version ko, pero pati din ikaw. So if you're looking to improve yourself as a man, then subscribe ka lang sa channel na to kasi every week nag-upload ako ng videos dito na makakatulong sa inyo. So back to the video. So ano ba yung reason kung bakit tuwing magchat-chat ka sa babae is nag-overthink ka? Tipong meron ka ng tinext, buburahin mo ulit. Or every time na gusto mong kausapin yung gusto mong babae, nakita mo, na-type mo yung girl, gusto mong lapitan, pero hindi mo magawa dahil sobrang kinakabahan ka. Nag-overthink ka kung ano sasabihin mo. Yung tipong ang dami ng tumatakbo sa utak mo hanggang sa wala na, hindi mo na na-approach yung babaeng gusto mo. Kasi nakakaramdam ka na ng kaba, yung hindi mo alam kung ano yung sasabihin mo, hindi ka na makapagsalita kapag nandyan na. O kung sakaling na kinakausap mo na yung babaeng type mo, pero alam mo yun, wala kang masabi, hindi clear kung paano magsalita, nauutal ka, tipong para kang naduduwag. So sa video na to, aalamin natin kung ano ba yung number one reason nun, kung bakit ba nangyayari yun sa'yo, at anong mangyayari kapag patuloy mo pang ginagawa yan. And also, ano ba yung solution for this one para ma-achieve mo na yung gusto mong relationship or gusto mong dating life. So ano ba yung number one reason kung bakit nangyayari to? So the number one reason, ito lang talaga yung reason nun kung bakit nangyayari sa'yo yung mga bagay na yon. It's because you are attached to the outcome. So, meron kang tinatawag kong outcome attachment. So, outcome attachment meaning, bibigyan ko ng English na definition, refers to being emotionally attached to a specific result or expectation in a situation or interaction. Kumbaga, meron kang bagay na gustong makuha o gustong mangyari at attach ka dun na kailangan makuha mo yun. So, paano ba nangyayari to when it comes to your dating and relationship, when it comes to interacting with women? The moment na ma-attach ka sa outcome na dapat mangyari tong bagay na to, doon na magsisimula yung anxiety, doon na magsisimula yung overthinking, doon na magsisimula yung pagiging nervyoso mo. Kasi nga, attach ka sa outcome, attach ka sa gusto mong resultang makuha. So, ano ba yung mga gusto mong makuhang resulta? For example, sobrang attached ka na dapat mapakilig mo siya. Sobrang attached ka na dapat makukuha ka ng positive reaction sa kanya. Sobrang attached ka na dapat mapahaba mo yung conversation. Sobrang attached ka na dapat magustuhan ka niya. Sobrang attached ka na makuha mo yung attention at validation niya. Sobrang attached ka na mapangiti mo siya. Kumbaga, sobrang attached ka na meron kang makuha sa kanya. And that's when overthinking, yung pagiging nervous mo at pagiging torpe mo, doon na magsisimula yun. Because attachment is the cause of all suffering. Attachment is the root cause of anxiety and non-action. So kaya ka nakakaramdam ng kaba.
Kaya ka ninenervyos, kaya ka dinadaga tuwing kinakausap o nakikipag-interact ka sa babae. Kaya ka natutorpe yung hindi ka maka-make ng move, it's because attached ka sa specific outcome. Attached ka sa specific result. May gusto kang makuha sa kanya. So dahil gusto mong may makuha sa kanya, kumbaga yung result na gusto mong makuha is your perfect scenario. For you, that's your perfect, yun yung magiging perfect result, yun yung magiging perfect scenario for you. Everything, every move, mag-overthink ka na. If you filter mo na yung utak mo, mapapaisip ka na, ito ba yung tamang move? Ito ba yung tamang message? Ito ba yung tamang sabihin? So dahil sa kakaisip mo, nag-overthink ka na, hindi ka na makamake ng move. Kasi, again, in order for a perfect outcome, para makuha mo yung perfect outcome mo, iniisip mo dapat perfect lahat ng moves mo. Eh guys, sa totoong buhay, wala namang perfect na move. So, ang mangyayari, overthink, ito ba yung tamang sabihin? Ito ba yung tamang i-chat? Ito ba yung tamang gawin? Hanggang sa nawala na yung chance mo. Kasi sa kaka-overthink mo, wala kang nagawa. Hindi ka naka-make ng move. So, bakit ba nangyayari to? So, nangyayari to is because, again, you're trying to manage fear. Okay, meron kang takot. Okay, ano ba yung takot na yun? So basically, the fear of rejection, yun lang naman talaga yun. You are trying to managing your fear. You are trying to manage your anxiety. Again, attachment is the primary cause of anxiety. So kapag attached ka sa isang bagay at gusto mong makuha yun, yun ang magiging root cause ng anxiety mo. Yun ang magiging root cause ng overthinking, yung pagiging nervyos mo. When you always try to eliminate yung fear and insecurity, especially yung ayaw mo magkamali, ayaw mo magmukhang tanga, ayaw mo ma-reject. Basically, ganun yung mangyayari sa buhay mo. Lagi ka talagang aatakihin ng overthinking. Instead of living life and accepting na marireject ka sa buhay mo. Na you accept that na okay lang na magmukhang tanga. Okay lang na magmukhang foolish. Okay lang na magkamali. Wala naman taong perpekto, guys. Walang taong perpekto. You need to accept the fact that every successful man in his life, dumaan yan sa pagiging pagmumukhang tanga. Dumaan yan sa rejections. Hindi siya natakot magkamali. Kasi doon siya natututo. Doon siya nag-grow. Doon tayo nag-grow. Okay? So, ano ba yung second reason kung bakit nangyayari to is the need for certainty and control. So basically, ang ginagawa dito, kaya nangyayari to is you are trying to control yung external para ma-manage yung anxiety mo. Para ma-manage yung nararamdaman ka ba. So kailangan ito yung ipakita sa akin ng babae para hindi ko maramdaman yung anxiety, para hindi ako kabahan. Na kailangan magbago ng ibang tao para hindi ko 'to maramdaman. So, ang nangyayari is you are letting go of control. Actually, you are letting go of control. So, kapag sa ibang tao nakasalalay yung success mo, sa ibang tao nakasalalay yung resulta na gusto mo, nasa kanila yung power, nasa kanila yung leverage. Ibig sabihin, wala kang control sa sarili mong buhay. So, for example, kailangan magbago to ng babaeng to bago ko makuha yung gusto ko. Eh, kailan magbabago yun? Hindi mo makokontrol ang ibang tao. Ang makokontrol mo lang ay yung sarili mo. Okay? Kaya, yun yung isa sa reason kung bakit nangyayari yung outcome attachment. The need to control your external environment. Okay, the moment you accept that you cannot control yung pag-iisip, yung behavior ng ibang tao at ang kaya mong kontrolin ay yung mga nakokontrol, yung ikaw mismo. Nakokontrol mo kung paano ako nag-iisip,
nakokontrol mo kung ano yung mga actions mo, nakokontrol mo yung behaviors and mindset mo, the faster that you can get what you want. And lastly, kung bakit ba nangyayari itong outcome attachment na to, it's because you are seeking for approval and validation. Nakatali yung approval at validation mo sa babae. Masasabi mo lang na pogi, confident, o malakas yung dating mo kapag may nagkakagusto sa'yo o kapag may nagbibigay sa'yo ng validation. So again, nasa ibang tao yung power, yung leverage, hindi nasa sa'yo. Kaya, for me, isa sa talaga sa pinupush ko is leading yourself. Ibig sabihin, you control your own life. Ikaw yung may steering wheel. Ikaw yung may hawak ng manibela ng buhay mo. Hindi nakasalalay sa iba. So, kung ganun yung ginagawa mo, malamang sa malamang, outcome attached ka. Pag outcome attached ka, again, kaya ka nag-overthink, kaya ka ninenervyos, kaya hindi ka makamake ng first move o hindi ka makapag-make ng move sa babaeng gusto mo, it's because meron kang outcome attachment. Now, kapag ginagawa mo, pag palagi kang outcome attached, pag hindi mo to binago, is number one, magiging passive at magiging duwag ka talaga. Passive meaning hindi ka makamake ng move kasi dahil sa kaka-overthink mo eh. Dahil gusto mo makuha yung perfect scenario, yung perfect situation, yung perfect result. Nag-overthink, ito ba tama? Ito ba yung tama? Ay baka hindi. Baka ito yung mangyari. So pag nangyari ito, gagawin ko. Ay baka ito naman yung mangyari. So wala na, nasa utak ka na lagi. Nawawala ka na sa real world. Ang tawag ko doon, napupunta ka na sa fantasizing. Fantasizing o fantasizing. Basta yun, nasa fantasy ka na, nasa fantasy world ka na. And if you want to be a masculine guy, kailangan grounded ka lang palagi. Grounded meaning, nasa ano ka? Nasa ground ka. Nasa real world ka. Wala ka sa fantasy world. Ang fantasy world nandito. Yung kaka-imagine mo. That's the fantasy world. So you want to ground yourself and live in the present moment. Kung ano yung nangyayari in the present reality. Andun dapat yung majority ng buhay mo. Okay, wala naman masama mag-dream, okay? Wala naman masama mangarap, okay? Mag-fantasize. However, if andun ka lang lagi, andito ka lang lagi, puro isip, walang action. Kasi again, in order for you to ground your thoughts, to ground your ideas, to ground your dreams, para mag-manifest sa reality, kailangan i-ground mo yun by taking action. So kung hindi ka nagtitake ng action, nagiging passive ka, hindi mo makukuha talaga yung gusto mo. So if you continue na maging outcome attached, magiging passive ka lang palagi. Magiging go with the flow ka lang sa buhay mo. Aantayin mo magbago yung ibang tao bago makuha yung gusto mo. Eh paano kung hindi nagbago yung taong yun? Ibig sabihin, hindi mo makukuha talaga yung gusto mo. So kung ganun, walang mangyayari. Another thing is, nagiging duwag ka. Hindi ka makapag-risk, hindi ka makapag-escalate sa babaeng gusto mo. Kasi again, attached ka sa outcome, kailangan hindi siya magalit sa akin. Kailangan hindi ko siya ma-turn off. So nagiging duwag ka, hindi ka makapag-take ng risk, hindi ka makapag-escalate. Sige na nga lang, mag-aantay na nga lang ako na umamin siya sa akin. O see, 'di ba parang nasa babae na naman yung control. Nasa kanya yung leverage. Again, I want you to lead. They want a leader. They want you to lead. Hindi ka talaga niya magugustuhan kung hindi ka makapag-take ng initiative. They are looking for strength. They are looking to be led. Kasi kung hindi ka nagli-lead, nagiging passive ka lang, you will appear needy and weak. Pag outcome attached ka, you will appear needy and weak. Kasi every interaction mo sa babae, parang mararamdaman niya na yung energy mo na, ay, sana magustuhan niya ako. Okay? So kapag ganun, every action mo, nagiging needy ka. Needy meaning meron kang gustong makuha sa kanya. May need ka sa kanya. Need mo yung validation niya. Need mo yung attention niya. And neediness is the number one attraction killer.
Because you will appear insecure and not confident about yourself kapag nagiging needy ka. Kapag nagiging attached ka sa babae, nagiging needy ka. Okay? Mangyayari noon, magmumukha ka lang desperado. At dahil nagmumukha kang desperado, nagmumukha kang alipin. Hindi ka nagmumukhang hari sa paningin ng babae. Nagiging weak ka sa paningin niya. Kasi again, nakatali sa kanya yung validation, nakatali sa kanya yung confidence mo, nakatali sa kanya yung pagiging secure mo. Kasi nga attached ka sa kanya, attached ka sa babae. So you will appear as desperate and weak. So kapag ganun, kapag palagi kang attached sa outcome, attached sa resulta, mag-i-increase lang talaga yung suffering mo. Paulit-ulit lang magte-take hit yung confidence mo. Kaya mababa yung confidence mo kasi nga hindi mo kapag hindi mo nakukuha yung outcome na gusto mo dahil nga attached ka sa outcome, magte-take hit yung confidence mo. If your desires do not manifest, diyan ka na mag-start mag-suffer. Again, sabi ng Buddha, attachment is the root cause of suffering. So if a man is worried about outcomes, he will never live in peace. Kaya hindi ka makatulog. Kaya hindi ka makakain. Hindi ka na makapag-focus sa career, sa paggawa ng pera, hindi ka makapag-focus sa mga pangarap mo talaga. It's because attached ka sa outcome. So, ano ba yung solution dito? Again, ano ba yung number one solution dito? Siyempre, baliktarin natin yung pagiging outcome attached. So, you want to practice yung tinatawag kong outcome detachment. Outcome attachment, ang meaning lang noon is taking action on what you want and practicing becoming equally okay with any possible outcome. Meaning, in Tagalog, in Tagalog nga tas nag-UR ako. In Tagalog, kinukuha mo talaga or gumagawa ka ng action in order for you to get what you want. Gumagawa ka ng mga bagay, uma-action ka para makuha yung mga gusto mo without attaching yourself sa outcome. So kahit hindi mo makuha o makuha mo man, okay ka lang. You are equally okay with that. For example, yung babae, you are taking initiative, you are taking action, yung nagme-make ka ng move, hindi ka takot mag-make ng move, hindi ka takot mag-initiate, hindi ka takot mag-escalate. Makuha mo man siya o hindi, okay lang. Yan yung sinasabi kong outcome detachment. Kunwari, sa business, gusto mo magtayo ng negosyo, gusto mo mag-start ng sariling business, kumita man o hindi, okay lang ako. Pero at least natuto ako. Kumbaga, you are more focused on the process itself, hindi yung goal. Mas na-enjoy mo yung process papunta dun sa goal. Kasi you know for yourself na nag-i-improve ka. Yun dapat yung laging inaano mo, yun dapat yung laging tinitingnan mo. Hindi ka attached sa goal, hindi ka attached doon. Kasi tingnan mo if hindi mo na-enjoy yung proseso and attach ka lang doon sa specific goal, paano kapag hindi mo nakuha yung goal na yun? E di habang buhay kang miserable. Pero kung nag-set ka ng goal, kasi importante rin na meron kang goal, di ba? Meron kang goal, pero mas in-enjoy mo yung proseso at okay lang sa'yo kung makuha mo o hindi, at least ine-enjoy mo yung proseso para makapunta doon. Then mas mag-e-enjoy ka, mawawala yung suffering mo, hindi ka magiging miserable. That's why practice outcome detachment. Kung gagawin mo pa rin yung best mo in order for you to achieve that goal, pero hindi ka attached dun sa goal na yun. Alright?
So, sa pagiging outcome detachment, mas willing ka na mag-take ng risk. Okay? And every man should be willing to take risk and take bold action. Isa sa exercise na pwedeng gawin is acting on impulse. For example, meron kang nakitang babaeng maganda and meron kang impulse na batiin siya ng good morning. Huwag ka na mag-overthink. Huwag ka na mag-overthink. Okay? The moment na mag-overthink ka, the moment na ma-attach ka sa outcome na, ay, dapat mag-good morning din siya sa akin. Dapat mapangiti ko siya. Dapat makakuha ko yung number niya. The moment na maging attach ka sa outcome, wala na. Hindi mo na magagawa yon. So, in order for you to para mawala yung outcome detachment mo is to act on impulse. Okay? You risk yourself sa rejection. Okay? So, another thing na nakatulong din sa akin para mawala tong outcome attachment ko o para ma-practice yung outcome detachment is I'm focusing on the desire and not getting. Okay? Nagpo-focus ako doon sa desire. Desire meaning yung wanting. I'm focusing on the wanting instead of getting. Okay? So, mas ine-enjoy ko yung proseso ng wanting things. Gusto ko tong bagay na to. Pero hindi ako nagpo-focus on dapat makuha ko to. Nagpo-focus ako, ito yung gusto ko. Okay, gusto ko yun. And I will take action. I will do things in order for me to get closer or maybe have this idea of I'm achieving it. Pero hindi ako attached on getting that one. Ang gusto ko lang yung wanting, yung feeling na I want that thing. So, mas nagpo-focus ako on the desire. Yung wanting, yung want energy instead of getting. So, kailangan mahiwalayin nyo yun. Mahiwalayin nyo yung feeling of wanting at feeling ng getting. At mag-focus kayo on the feeling of wanting. Okay, the pleasure of wanting things. Doon kayo mag-focus. So, ano ba mangyayari sa inyo kapag ginawa nyo yung pagiging outcome detached o yung pagiging outcome detachment? Is number one, ito yung tinatawag nating masculine initiation and growth. Kasi kapag hindi ka attached sa outcome, pag outcome detached ka, mas makaka-move ka outside your comfort zone. Again, in order for you to be masculine, you need to overcome resistance because masculinity is a symbol of strength. Diba? Strength ang masculinity. In order for you to gain strength is kailangan you overcome resistance. Hindi ka magkakaroon ng lakas kung hindi ka nag-overcome ng resistance. Parang muscle lang yan, di ba? In order for you, para lumakas yung muscle mo, para lumakas yung bicep curl mo, kailangan mag-overcome ka ng resistance. Ibig sabihin, nag-a-add ka ng weight. Hindi ka makakabuo ng strength kung iisang weight lang. Kunwari, ito lang yung binabicep curl mo palagi. Hindi ka magkakaroon ng walang resistance. In order for you to build strength, kailangan may resistance. And yung resistance is outside your comfort zone. So, kung gusto mo mas maging masculine, you want to improve your masculinity, you need to expose yourself to resistance. And being outcome detached helps you to move outside your comfort zone. Kasi doon ka talaga makakapag-take ng risk. Okay? Because moving outside your comfort zone exercises your courage and also your strength. So, mas tataas yung confidence mo. Mas makakakuha ka ng feedback. Mas makukuha mo yung gusto mo. So, kapag tumaas yung strength mo, tumaas yung confidence mo, dahil tumaas yung courage mo, mas tataas yung attractiveness mo. Kasi again, the most attractive thing na hinahanap ng babae sa isang lalaki is confidence. Yun yung aphrodisiac nila. Kapag naramdaman nilang confident ka, nagre-release ng chemicals or hormones yung utak nila. The same chemicals or the same hormones na nire-release ng utak natin pag nakakita tayo ng boobs.
That's how powerful confidence is sa mga babae. Okay? So, once na naging confident ka, mas magiging ano ka, mas magiging attractive ka sa feminine. And you will naturally attract all things feminine. Mas makaka-attract ka ng maraming feminine energy. Because non-attachment creates open doors of opportunity instead of pounding on closed doors. Okay, pag outcome attached ka, pag attached ka sa outcome, para kang pilit na pumapasok sa isang pinto na nakalak na ay papasukin mo ko. Pero kapag outcome detached ka, pinapractice mo yung outcome detachment, yung mga pinto na mismo yung bubukas sa'yo. Hindi mo na kailangan pilitin yung isang tao. Hindi mo na kailangan pilitin na pagbuksan ka. Kasi sila na mismo yung magbubukas ng pinto para sa'yo. So next is, mareregulate mo rin dito yung, if you practice outcome detachment, mareregulate mo yung emotional ano mo, mga emotions mo. Kasi again, hindi mawawala guys ang anxiety, hindi mawawala yung pagiging nervyoso, yung nervousness. Okay? Anxiety is a survival mechanism. Hindi talaga nawawala yan. Kasi kahit ako, hindi nawawala yung anxiety ko when I'm trying to approach women. However, dahil nare-regulate ko na siya ng maayos, alam ko na my brain is just trying to protect me. Kumbaga, nagkaroon ako ng skill na practice ko yung muscle of regulating my emotions. Nako-control ko siya instead of my emotions controlling me. So, in order for you to control your emotions, you need to, kumbaga, kailangan mong i-expose yung sarili mo sa emotion na yon. So, kung gusto mong makontrol yung anxiety mo, you need to expose yourself sa mga bagay na nakakapag-activate ng anxiety mo. Kasi doon, mas magkakaroon ka sa kanya ng awareness. Mas mapag-aaralan, okay, paano ko ba to makokontrol? Paano ko ba siya mapapababa? Paano ko ba ma-regulate yung emotions ko? Kasi mas aware ka na doon sa emotion na yun. Mas aware ka na sa anxiety mo. That's how you regulate your emotions. So, the more you can control your emotions, the more na hindi ka niya nakokontrol, is you can lead yourself effectively. And when you lead yourself, makita ng babae na, ay, kaya niyang i-lead yung sarili niya, mas magiging attracted siya sa'yo. Kasi again, they want leaders. If you want to lead a woman, you need to lead yourself first. Okay? And the more you expose yourself sa mga anxiety-inducing activities, for example, approaching women, malalaman mo na, marirealize mo na yung rejection parang wala lang. Kumbaga, magiging neutral lang sa'yo. Every rejection sa'yo is not personal. So, by letting go of attachment, mawawala yung pain ng rejection sa'yo. Mawawala, hindi mo siya pe-personalin. Ang mangyayari noon, gagamitin mo yung rejection as information or feedback na meron ka pang kailangan i-improve. Kumbaga nakakuha ka ng assessment, ng feedback. And yun naman talaga yung goal natin. In order for us to be the best masculine version of ourselves, kailangan malaman natin kung ano yung mga bagay na kailangan natin i-improve. In order for us to know kung ano pa yung mga kailangan natin i-improve, is i-expose natin yung sarili natin sa mga bagay na hindi pa natin alam o mga bagay na natatakot tayong gawin. Kasi dun tayo matututo. So, the more you expose yourself, the more na magkakaroon ka ng confidence. Again, the more you expose yourself sa resistance, mas magkakaroon ka ng strength. Mas magiging masculine ka. So, yun. That's it for this video. Hopefully, na-enjoy nyo tong video na to. Again, if you want to know more or if you want to know more about attraction, meron akong on-demand video program that can help you kung ikaw ay
laging nababasted, laging nafe-friendzone, natotorpe, o feeling mo lagi kang nare-reject, then you might want to avail my on-demand video program called Attraction Inertia Triggers. Andyan sa description box below, andyan yung link. Makakatulong sa inyo yan if you trust me enough to avail my paid programs nandyan. So kung hindi naman, meron naman ako dito mga free videos dito sa YouTube channel ko na makakatulong din sa inyo. Actually, ito, ewan kung lalabas na dito. Recommendation to ni YouTube. Ibig sabihin, according sa algorithm niya, ito yung mga videos na most likely na makakatulong sa'yo. So yun lang. Kung na-enjoy mo tong video na to, like, comment, and subscribe, and I'll see you on the next one. Let's go.